Sa latest news, ang bagyo po ay nasa Catanduanes na. At makikita niyo po yan sa social media na nananalanta na siya. May mga ilang lugar na doon na nagmistulan ng dagat. Bilang paalala din sa atin na ang buhay dito ay hindi magpakailanman, maigi rin na nararanasan natin ang mga ito. Dahil minsan tayo ay tutulog-tulog, nalilibang tayo sa mga bagay na nasa mundo, nakakalimutan natin na hindi talaga tayo panghabang buhay na nandito. Tama? Minsan sobrang libang tayo, sobrang pagkahumaling, nakakalimutan natin na yung mga bagay na totoong mahalaga. Meron kasi mga pangyayari na masasama na nakakabuti at may mga pangyayaring mabubuti na nakakasama. Kaya in all things, para safe, give thanks to the Lord. In everything. Sabi nga ni Job, the Lord gives and the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. May kanta tayong ganun, di ba? Yung, ano nga yan? Yung you give and take away. Ang ganda niya, ang saya niya kantahin, no? Pero yung context nun, di masaya. You give and take away. Kaya when you give, kasi pag binibigyan tayo ng Diyos, talaga masaya tayo. Pero pag kinukuha ng Diyos, ewan ko lang. Pero si Job, you give and take away, blessed be the name of the Lord. Kung makikita niyo po yung images sa satellite, parang haka, parang artificial intelligence, parang AI na kasing laki ng Pilipinas yung circumference ng bagyo. 1,400 kilometers ang diameter, mas malaki kaysa sa Yolanda. Mas malakas ito. At ang bagyo ay hindi naman papahina sa mga uling araw, kundi papalakas. Gaya ng lindol, hindi rin papahina. Ito ay papalakas. Upang yanigin ng Panginoon ang mga pundasyon ng daigdig at makita ng tao na ang buhay dito ay hindi magpakailanman. Amen? Sabi mo sa iyong kalapit, congratulations! Nandito tayo kahit may bagyo. Okay lang naman kung, sabi ko naman sa asawa ko kanina, expected ko na maapektuhan talaga ang attendees. Wala namang problema doon kasi talaga namang may bagyo. Pero salamat sa Panginoon, may mga naka-attend pa rin sa gitna ng mapatak na po ang ulan. Kanina madaling araw, umuulan na talaga eh. At expect heavy rains, papalakas pa po yan Sunday and Monday. Tuesday po, hopefully nakalabas na po na Pilipinas ang bagyong Uwan. Pag-usapan natin dito ngayon umaga ay malabagyo rin. Malabagyo rin. Sabi mo nga sa iyong kalapit, kapatid, handa ka na ba? Sa malakas na puwersa, sa malakas na hangin ng salita ng Diyos. Naliliglig sa pundasyon ng ating pagkatao. Magtataglay sa malakas na baha ng kanya salita sa mga kinagisnan nating paniniwala. Marami kasi tayong kinagisnan na paniniwala, mga values, mga principles na hindi naman biblical. Kaya kalimitan kapag ang magulang ay ganito din ang mga anak. Kung madamot ang magulang, madamot din ang anak. Kung mapagbigay ang magulang, mapagbigay din ang mga anak. Kapag lasinggero ang magulang, lasinggero din ang mga anak. Kapag may bisyo ang magulang, may bisyo din. Na ipapasa po kasi ang mga maling prinsipyo, kaya kailangan itong maitama. Ngayon, ang bagyo ng kanyang salita ay dadaan ngayon sa ating mga puso. Amen? Ang title po ng pag-uusapan natin, may maliit na malaki at may malaki na maliit. Maliwanag o malabo? Madilim o maliwanag? Parang kakaiba, ano po? May maliit na malaki at may malaki na maliit. Last week, ang pinag-usapan natin, ang pera ay maliit na bagay. Siguro ay medyo nauunawaan nyo na. Kasi sinasabi ng Biblia na maliit na bagay ang pera, pero sinasabi ng ating isip at ng mundo na malaki siya.
Sino ba talaga ang totoo? At sino ba nagsasabi pa ng totoo? Maliit ba talaga ang pera o malaki? Ang pag-usapan natin ngayon ay dalawang balo, dalawang widow sa Bible. Isa na matatagpuan natin sa Old Testament at isa na matatagpuan natin sa New Testament. Ang ating pong main scriptures ay nasa Unang Hari 17:7-16 at saka Marcos 12:41-44. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Unang Hari 17:7-16 at Marcos 12:41-44. Kaya't sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maari po bang makiinom? Aalis na ng babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Doon naman po sa Marcos 12, ating pong mababasa sa 41-44, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ng mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ng isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang ito ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikabubuhay. Tayo ay manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito, hindi aksidente, na ito ang mensahe mo sa araw na ito. Tulungan niyo nga po kami na ang salita mo ay hindi lamang namin mapakinggan, kundi ito'y aming maipamuhay, Panginoon. Gabayan niyo nga po kami. Ito ang dalangin namin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng anak ng Diyos dito magsabi ng Amen. Praise God. You may be seated in the presence of the Lord. Palakpan po natin si Lord. Amen. Thank you, Lord. Isa-isahin po natin ito. Sino po ang nabasa na dito, alam na ang storya ng dalawang balo na ito, yung kay Elias, isang balo na nasa Old Testament at yung balo na nasa New. Bihira ito, bihira ito. Meron bang nakakaalam na ng storya na ito? Amen. No? Taas ang kamay, alam niya. Okay, mas marami yung konting nakakaalam. Kasi nga, hindi ito masyadong naituturo. Amen? So ito, pagkakataon ito, mahihimay natin ang istorya ng kanilang buhay. Isang nasa Old Testament at isang nasa New Testament. May dalawang balo na naging huwaran sa atin ng tunay na pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Pareho silang walang-wala, parehong nagbigay ng lahat. Yung babaeng balo ng Old Testament, binigay lahat kay Elias. At nung panahon ni Jesus sa New Testament, ibinigay naman lahat ng byuda sa templo. Sa kanilang simpleng gawa, nakita ng Diyos ang malalim na tiwala
at pusong handang sumunod. Dito po muna tayo sa babaeng balo na nasa Old Testament. Isa-isahin natin ang istorya, ano nangyari sa kanyang buhay, na-encounter niya ang Panginoon. Tagutom po kasi noon, kung inyong babasahin, ang tagutom na nangyari dito sa panahon ni Elias ay mahabang panahon na walang ulan. Kasi po nung unang panahon, ang negosyo po, ang hanap buhay po ay agrikultura, nabubuhay ang tao sa pagtatanim. Alam naman po natin kahit anong halaman, kahit anong lusog ng binhi o ng halaman, kapag hindi nadiligan o natubigan, ay siguradong mamamatay. Amen? At ilang taon na hindi po umuulan, kaya po wala po talagang pananim, wala po talagang pagkain. Ang mga tao'y gutom. Ito po ay famine o tagtuyot o taggutom. Ito yung panahon na ito. At pinapunta ni Lord si Elias, propeta po si Elias, ang tawag ng Bible sa kanya, the prophet of fire. Pinapunta po siya sa isang balo at sinabi daw ni Lord na sinabihan ko na yung babae na pakainin ka. Siya yung magpapakain sa iyo. Now, minsan si Lord, pinapupunta ka, pinamimit sa iyo isang tao na hindi mo ina-expect. Diba, kung Lord, dadalhin mo ako sa tao magpapakain sa akin, pwede bagang mayaman? Pwede bagang may pera? Tinaw niya, di ba? Pinadala siya sa isang byuda. Ang byuda po noon, ewan ko hindi na yata ngayon, kasi ngayon, ang mga babae talaga ay working na rin. Noong unang panahon, ang babae hindi po nagtatrabaho yan. Ang lalaki po nagtatrabaho, sa bahay lang po ang babae. Kaya po, pag nabiyuda po yan, ang babae, talaga naman pong hirap na hirap. No? Ulila, biyuda, matatanda, yan ang sinasabi ng Biblia, nung panahon nila natulungan. Kasi talaga namang hirap ang buhay ng mga yan. Tapos doon pa padadala ng Panginoon ang kanyang lingkod sa taong hirap. Di po pwede, Lord, sa taong mayaman, taong pwedeng ibigay. Minsan ganun talaga si Lord. Taliwas sa isipan natin ang kanyang pinagagawa. Expected mo, siguro dadalhin ako sa magandang bahay, tapos dadalhin ka sa hindi magandang bahay. Ganon, para ma-challenge yung iyong isip, ma-challenge yung iyong nakikita, para manatili kang naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. So, doon siya pinapunta. Pumunta nga siya doon sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. At doon siya sa pintuang bayan, nakakita na niya yung byuda na dumadampot, nangunguha ng panggatong. At humingi siya ng tubig. Ang sabi sa Biblia, pwedeng makiinom. Pwede kukuha na ng tubig para painumin ang lingkod ng Diyos, ang propeta ng Diyos. Biglang nagpahabol pa. Pwedeng hindi lang inumin, bigyan mo ko ng tinapay din. Tapos ang sagot ng babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala kaming tinapay. Meron nga kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Ilan na lang. Huling kain na namin ito. At pagkatapos naming lutuin ito, yun na, mamamatay na kami. Kasi wala kang mabibili ng pagkain, tagutom sa lugar, walang available na food. Yun na yung last. Anong sabi ng lingkod ng Diyos sa babaeng biyuda na yun na may huling kain na lang silang mag-ina? Pakanin mo muna ako. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. No? Gawin mo yan, magluto ka, unahin mo ko, pakainin mo ko. At pagkatapos, sabi dito, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. Tingnan nga natin sa ibang salin kung ano yung ipagluluto daw kay Elias. Dito kasi sa akin ay isang maliit na tinapay. Hindi naman niya hiningi lahat. Pansin niyo? Hiningi niya yung maliit. At yung maliit na yon, hiningi niya na unahin siya. At nung ito'y ni-research ko, merong mga nagsasabi ng mga scholar at mga Bible na expert sa Bible na yung maliit na hinihingi ni Elias ay 10%. Kumbaga sa harina o yung tinapay na meron sila na malaki, hiningi ni Elias yung maliit sa akin. Unahin mo ako at yung matira inyo. Unahin mo ako. Nung research ko, talagang, wow. Marahil daw, most probably,
Yung hiningi ni Elias, 10%. Sounds familiar? Yan na naman tayo, si 10%. I-search nyo. Yun ang sabi ng research ko eh. May ibang mga Bible studies, kasi maliit eh. Sa ibang salin, ano ba? Maliit din ba? Next nga sa 13. Ano yan? Ano yung tab? Akala ko taba. Tab. Ingat nga kayo sa paglalagay ng ganyan. Nagkulang ng A, taba. Next. Oh, nawala. Sige, dito sa akin kasi, sa 13, nakalagay kasi, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. Yun ang nagmarka sa akin, maliit na tinapay. Hindi kalahati ng tinapay, hindi yung buong tinapay, maliit na tinapay. Kaya nung itong research ko nga, most probably 10% yung hiningi niya sa totality ng tinapay. Ano sabi ito? Ngunit ipagawa mo muna ako ng munting. Munting. Diba? Munti. Ang 10% ng ating kinita ay munti. Ang 10% ng ating buong blessing ay konti o maliit. Ang malaki yung 90. Ang malaki yung 60 kaysa 40. Lalo namang maliit yung 10 kumpara sa 90. At ano sabi ng Panginoon through Prophet Elijah? Kapag yan ay binigay mo sa akin, inuna mo ako, hindi mauubos ang harina sa lalagyan. Hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit at takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Nangyari sa Old Testament, pero pwedeng apply sa New Testament. Pwedeng nating apply sa ating buhay. Puntahan naman natin yung balo sa Marcos. Ang sabi naman dito, si Lord pala, kay Pastor Mark Hankins ko ito narinig eh. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan. Ayun po yung hulugan natin. Salamat at wireless ito. Kung i-imaginein ko po ang Panginoon, paborito niyang umupo sa tabi ng hulugan. Mag-iiwan na po ako ng upuan dito dahil alam kong dyan siya uupo. Lord, umupo ka na po dyan. Dyan siya nakaupo. Okay? Inimbento ko ba yun? Hindi. Basahin niyo sa Bible niyo. Doon siya nakaupo. Sa tabi ng bigayan, ng lagayan ng tithes and offering. Andun siya, oh. And I believe, sabi ni Pastor Mark Hankins, hanggang ngayon, doon pa rin siya umuupo. He changed not, sabi ng Bible. Basahin natin, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan. Pwede bang hindi siya umupo doon? Ba't ba siya uupo? Di ba? Di ba kayo nagtataka doon? Yun yata ang upo ang iniiwasan doon. Praise the Lord. Sa templo ng Diyos to, church to eh. Doon siya umuupo sa tabi ng bigayan. Noon, ang pinagmamasdan niya ay naguhulog ng mga pera doon. Napansin niyang maraming mayayaman na naguhulog ng malaking salapi, malaking pera. Lumapit naman isang biyudang dukha, naghulog ng 2 kusing. 2 salaping tanso, ni hindi man lang naging silver, hindi man lang naging gold, talagang mahirap, tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihulog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Pag samasamahin mo man, natalo nitong babaeng balo, 2 kusing lang yon. May maliit na malaki. At may mga malalaki na maliit. Nakita ni Jesus na ang mayayaman ay naguhulog ng malalaki. Pero sa Diyos, maliit. At meron naghulog na byuda ng maliit. Pero sa Diyos ay malaki. Yung pala yung title noon. Kaya pala ganun yung title. Naiintindihan ko na.
Ang gulo kasi, meron daw maliit na malaki at malaki na maliit. Baliktad kasi ang prinsipyo ng sanlibutan sa prinsipyo ng Diyos. Kung gusto mong yumaman, sabi ng mundo, magkuripot ka, ipitin mo, mag-ipon ka, paramihin mo sa bangko ng yumaman ka. Sa Diyos, paraan yon ng pagiging mahirap. May mayamang hangal kami pinag-aralan ng discipleship training. Maganda maka-attend kayo. Napakayaman pero hangal sa harapan ng Diyos. Ano makikita natin? Ano mga lesson na makukuha natin sa dalawang byuda na ito? Number 1, magtiwala sa salita ng Diyos. Huwag sa sinasabi ng nanay at tatay mo. Sabi ng tatay ko, magkuripot eh. Sino tama? Tatay mo o ang Diyos? Saan ka nagtitiwala? Sa salita ng lolo mo, ng dada mo, o sa salita ng Diyos? Kinagisnan ko na ito eh. Paano kung mali ang kinagisnan mo? Di ba pwedeng magbago ng isip? Kahit gutom at walang makain, naniwala ang balo sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Elias. Huwag kang matakot. Ang lalagyan ng harina hindi mauubos. Kapag nagtiwala tayo sa Diyos sa gitna ng kakulangan, siya ang magbibigay ng himala. Hindi ibig sabihin na ikaw ay kapos, ikaw ay kulang, ay hindi ka na magbibigay. Sa isang tingin ay malupit ang Diyos. Sa isang tingin ay napakahigpit ng Diyos. Sa isang tingin, sa biglang tingin ay parang walang puso ang Diyos. Dahil huling kain na nga ng mag-ina, hihingan pa niya. Wala na nga yung byuda sa panahon ni Jesus. Wala, natira. Hindi man lang piningilan ni Jesus. Ay nanay, wag na po kayo magbigay. Hayaan niyo na po yung mayayaman at sila'y sobra-sobra naman. Tama. Kung ikaw si Jesus, malamang ganun nga gawin mo eh. Nanay, kita ko po. Dala ko po si Jesus. Kita ko po na wala kang pera. Kita ko po na marami sila. Huwag na po kayong pumila at magbigay. Exempted na po kayo. Hayaan na po natin yung marami. Ang bait. Mas mabait ka pa kay Jesus. Kasi si Jesus hindi ginawa yon. Hindi pinigilan ni Jesus na yung babaeng balon na yon na mahirap na ay magbigay. Sinong tama? Mali ba si Jesus? Hindi kaya meron lang siyang alam na prinsipyo na hindi natin alam? Hindi kaya yung pagbitaw ay paraan para magkaroon? Iba kasi ang prinsipyo ng sanlibutan sa prinsipyo. Isipin nyo na lamang po yun. Hindi pinigilan ni Jesus magbigay ang mahirap. Kaya kung gusto kong gayahin si Jesus, gagawin ko rin yon. Kasi may magsasabi na, wag na ituro yan tithes, wag na ituro yan giving sa church. Hirap na nga mga Pilipino, ninanakawan na nga tayo ng gobyerno, magtuturo ko pa sa pagbibigay. Makatwira naman. Iba nga sa atin ay nagsasakripisyo na malayo sa pamilya, nag-a-abroad, napupuyat, nagpapagod para magkaroon ng pera, tapos hihingan mo pa. I-challenge mo pa na mag-ikapo at magbigay sa gawain niya. Para ka namang pastor na walang puso. Unang-una na si Jesus na walang puso, kung yun ang ibig mong sabihin. Kasi hindi niya pinagilan ang babaeng balo na magbigay. Dito po nabago yung pagtingin ko eh. Akala ko mabait ako eh. Akala ko nga mas mabait ako kay Jesus. Kasi si Jesus eh, hindi niya pinigilan. Ako pipigilan ko yun, kawawa naman. Ano ka ba, Lord? Ako, Jesus, ano ka ba? Wala na nga, ayun, hingin mo pa. Diba? Sa isip mo. Diba? Lang nga namang ikaw ang tama at si Jesus ang mali. Sabi mo nga sa iyong kalapit, kapatid, huling kain ka na ba? Huling kain ka na ba? Tingnan mo nga yung tiyan kung huling kain na yan o sobra sa kain. Para namang kapatid, Kuya, para naman yung kausap ko dito, hindi naman huling kain. Ano? Hindi huling kain? Oo, panay ang kain. Tama? Panay. Lagi. Pag sinabing panay, lagi. Wala humpay. 3 times a day? Hindi. May merienda in between.
Meron pa yan tinatawag na midnight snack. Kung yung biyuda na huling kain ay tinruan ni Lord na magbigay, paano pa tayo na panay ang kain? Tama? Kung in-expect ni Lord ng biyudang na yon, huling kain na niya, hiningan pa niya ng maliit na tinapay, panay ang kain natin. Dapat tayo magbigay. Lalo na tayo na panay. Diba? Magtiwala tayo kay Lord na pag binitawan natin yung 10, yung maliit na tinapay na yon, hindi mawawalan ang ating hanap buhay. Hindi malulugi kung anumang hanap buhay mo, hindi matutuyo, kagaya ng istorya na yon ng panahon ni Elias. Amen? Labanan mo yung isip na yan. Kulang pa nga to, babawasan ko pa ng 10. Mabuti ka pa nga, kulang lang babaeng balo, wala nga Wala nga natira. Isip na isip tayo sa 10, samantalang nasa atin yung 90. Dalawang babaeng balo na to, 100% to. Hindi 10. Ano yung number 2? Magbigay kahit sa gitna ng kakulangan. Generosity in scarcity. Hindi niyo ba naisip yung, grabe, generous yung babae. Sabi ni Lord, pinaka-generous yung babaeng biyuda. May nagbigay ng 10,000, may nagbigay ng 50,000, may nagbigay ng malaking pera, pero to 2 kusing ang binigay, siya ang pinakamalaking binigay. Bakit? Walang natira sa kanya. Yung nagbigay ng 50, may natirang mahapakadami. Amen. Minsan kapag hindi ka mag-iingat, lilista ka, nagbibigay si kapatid. Kasi meron po tayo ditong ganito. May ganyan po. Kuha po kayo doon, susulat nyo doon yung pangalan nyo. Ako, sulat ko pa yung number nilagay CP, di ilagay. CP number, malay nyo, kukontakin kayo. Tapos lagay yung tithes, yan. Ilista nyo yan dyan. Kasi bakit? Inire-record po yan. Para po rin tayong kaayusan, alam po natin yung mga binibigay, alam po natin yung taong nagbibigay, ng tithes sila. Sa ibang, church, ang alam ko, meron pang placard yun. Pagpasok mo, kukunin mo yung placard dun. Parang may card ka dun. Yun yung tithes mo. Tapos pag hindi ka nag-tithes, nanglalamig ka na kapatid. Mga ganun, di ba? Alam niyo na kung anong simbahan yun. Ganun pa nga sila kahigpit pagdating sa ikapo tayo talagang ini-encourage ko tayo na kasi nga, ang kaagaw ni Lord, last Sunday na preaching, ang kaagaw ni Lord sa puso natin ay pera. So, wag mo na sabihin na, hindi, sa mga mayayaman lang yung magbigay, yung mahihirap, wag. Di dapat pinigilan ni Jesus yung babaeng balo. Pareho silang wala, pareho silang balo, pareho silang kakaunti. Wala sang sobra sa kanila, hindi sakto ang pera nila, kulang na kulang pa sila. Pero, wala nakapigil sa kanilang pagbibigay. Sabi nga sa Marcos 12:44, ibinigay ng babaeng balo na yon ang lahat ng kanyang ikabubuhay. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit, basta't ang puso mo ay tapat. Yung puso mo ang habol ng Diyos. Minsan baka mapapalakpak tayo pag nag-ilista, halimbawa sa giving, nililista, may nagbigay ng 50,000, grabe, tithes niya, giver. Basta may nagbigay ng halimbawa ay 50 pesos. Di ba parang mas malaki yung 50,000 sa 50 pesos? Parang, si kapatid, giver. Tapos yung nagbigay ng 50, parang hindi ka mapapalakpak. Kasi nakatingin ka sa numero Paano kung ang sitwasyon na yung nagbigay ng 50, ang natira lang sa kanya ay 10 pesos? Pero nagbigay siya ng 50, natira 10. Pero yung nagbigay ng 50,000, natira sa kanya ay 30 million pesos. Meron pala siyang 30 million sa 3 account niya. Sa 3 bank account niya. Tigte 10 million. Tapos nagbigay siya ng 50,000. Palakpakan yung mga taga-church. Wow, ang laki ng bigay. Giver siya. Sa harapan ng Panginoon, kuripot yung nagbigay ng 50,000 at ang galante yung nagbigay ng 50 pesos. I hope naintindihan niyo to. Minsan kasi yung 50, tingin natin maliit, pero sa Diyos malaki. Yung 50,000 na tingin natin ay malaki, sa Diyos,
ay maliit. Ngiting-ngiti ang mga kapatid sa Panginoon dahil may nagbigay, may magagamit sa church. Wow, ngiting-ngiti. Samantalang ang Diyos na nasa langit, hindi nakangiti, nakasimangot dahil alam niya kung ilan ang talaga ang pera ng taong yun. Hello? Hello? Sabi mo sa iyong kalapit kapatid, humihinga ka pa? Huwag kang mag-alala, mamaya hindi ka nahihinga. Flatline ka na mamaya. Mamatay na yan, laman na yan, sabi ng Panginoon. Amen? Number 3, ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa halaga. God sees the heart. Hindi pansin ng taong kanilang ginawa, pero kita ng Diyos ang puso. Ang mga simpleng gawa ng pananampalataya, minsan, kadalasan ay malaki sa paningin ng Diyos. Ang tao lang ang may tendency na magmaliit. Pero sa Diyos, malaki yan. I-summarize nga natin ito. Ano ba natutunan natin sa dalawang balor na ito? Sa buhay nilang dalawa, nagturo sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa laki ng kayamanan. Sabi nga ni Jesus, ang buhay ay wala sa laki ng kayamanan. Kapag binigay natin yung kaunting meron tayo ng buong puso, kaya niya itong pag-apawin. Kaya niya itong higitan. Hindi natin kayang talunin ng Panginoon pagdating sa pagbibigay. At wag tayong padaya at pasunod sa ating isipan na laging sinasabi na tayo ay magkukulang. Hindi tayo magkukulang kapag tayo susunod sa Panginoon. Nagkulang ba ang babaeng balon na yon nang binigay niya yung tinapay sa lingkod ng Diyos? Hindi. Nakakatuwa nga siya eh. Biruin nyo, hindi siya sakim. Di ba kung ako nga yun eh, wow, hindi nauubusan yung lalagayan ko ng harina. Hindi nauubusan. Maraming kulang ang langis. Magkano ko kaya ibebenta yung isang bote? Tapos di pa nang makakuha pa ng harina, magbenta ako sa labas. Hindi naman nauubos eh. Hindi siya sakim, hindi niya naisip yun. Amen? Hindi nauubos. Sabi mo sa iyong kalapit, kapatid, hindi ka mauubusan kapag inuna mo ang Panginoon. Huwag tayong matakot. Natatakot ka ba na magtiwala sa Diyos dahil kulang ka pa? Natatakot ka ba na magbigay dahil pag nagbigay ka, nababawasan pa kung anong meron ka? Magtiwala ka sa Panginoon. Hindi man abot ng iyong isip, diyan papasok ang pananampalataya sa hindi abot ng isip. Napaka-challenging nitong message na ito para sa atin. Malabagyo. Malauwan. Pero ito ay daan ng pag-unlad, ito ang daan ng ating kalayaan sa kahirapan. Marahil kita ng Diyos na mahirap ang babaeng balor na to, kaya hindi niya pinigilan dahil gusto niya pagpalain. Nakakatulong ka talaga sa tao kung hahayaan mong yumaman siya. At naniniwala ako na kaya hindi pinigilan ni Jesus ang babaeng balor na magbigay dahil gusto ni Jesus mapagpala ang babaeng balor na yon. At alam niya, sa kanyang pagbibigay, alam ni Jesus na doon mapagpapala ang tao. Sabihin mo sa iyong kalapit, kapatid, handa ka bang magbigay? Amen? Sa kabila naman, sa mga kapatid, magbibigay ka ba? Ako'y naniniwala, nakaupo pa rin si Jesus doon sa kalapit. Umalis na si Ba't ka umalis doon? Hayaan mo si Jesus makaupo doon. Sige. Sino ba naglagay ng bakanting upuan doon? Napaupo tuloy si... mahal kayo ba? Minsan kasi tayo ay nagiging maisip. Sino kagaya ko na maisip? Sabi ko nga sa mama ko, Ma, ba't ako ang magtuturo ng giving? Number 1 ako sa kadamutan. Simula bata. Simula bata po ako'y madamot. Wala po nagturo sa akin para maging madamot. Inborn. Tanda-tanda ako noon sa Marikina, nanonood kami ng Bioman. Hindi nyo alam yung Bioman.
Hindi na alam. Red 1, green 2. Walang may alam. Antik na palabas. Power Rangers, alam nyo, naku, bago na yan. Bioman muna bago naging Power Rangers. Tandang-tanda ko, konti lang ang may TV sa Marikina noon. Ang mga kalaro ko ay anak ng sorbetero, anak ng mga pangkaraniwang tao lang, mga kabarkada ko. Wala silang TV. Pag nanonood ako, mga nakasilip sa bintana, mga nakaganon. Wala pang alam si Tin yan, bata pa yan. Siya pa lang, wala pa nga si Odette eh. So, nanonood sila. Sabi ko, ako si Red 1, sabi ko. Ako si Red 1, sabi ko. Nasa loob ako ng bahay, hindi ko pinapapasok. Hindi ko pinapapasok. Tingnan nyo, damot, di ba? Pwede naman papasukin na. Hindi, diyan kayo sa labas. Bata pa ako nung ganun na, nakikinuod lang kayo eh. Nasa labas, ako si Red 1. Ako naman nasa loob, ako si Red 1. Sabi na sa labas, hindi, ako si Red 1. Ikaw si Red 1? Hilang kortina. Shhh! Hindi, ikaw na si Red 1, ikaw na si Red 1. Oh, sige. Yan. Okay, ako si Red 1 sige, tuloy ang nood. Bata pa lang ako, ganun ako kadamot. At lahat ng tao, pinagdududahan ko. Natural sa akin na magduda. Hindi kailangan pag-aralan. Kilala niyo naman po siguro ang mama ko, ano po? Kabaligtaran niya ako. Ang mama ko gusto maraming tao. Ako ayoko. Kung napanood niyo, hindi ko nga pinanood yung movie na yun, yung tungkol sa Christmas, tas mayroong green yung muka. Anong title nga nun Hindi Hawk. Tungkol nga sa Grinch. Ako yun. Nakita ko yung sarili ko sa kanya. Kaya hindi ko pa nanonood, baka ma-highlights pa. Ako yun. Si Grinch. Kabaligtaran ako ng mama ko. Gusto ko, konting tao. Ayoko sa tao. Gusto ng mama ko, maraming tao. Tapos sa mama ko, pagtiwala. Kaya nga madalas siya maloko eh. Kasi mapagtiwala siya. Sobra. Pag ang tao nakangiti, na lumalapit sa kanya, ang mama ko tuwang-tuwa sa taong nakangiti. Yayakapin. Oh. Ako, pag may lumalapit na nakangiti sa akin, pakinggan ko si Judas, si lumalapit. Nakangiti, kahit anong ngiti mo. Hindi ko ba parang, yung isip ko ba, hindi ko maturuan na lahat ng tao pinagdudahan ko. Kaya nga siguro sinabi sa akin, Lord, pagdudahan mo na lahat, anak, huwag ako. Pagdudahan mo lahat ng salita ng tao, pero huwag ang salita ko. Huwag mo kong isama sa mga taong pinagdududahan mo. Magtiwala ka sa akin. Amen? Alam niyo po, tandang-tanda ko pa, binata pa ako noon, nagtatights ako. 30 pesos. Kasi kumikita ko ng 300. Tapos ang gala-galante ko pa, ginagawa ko pong 50 para may offering ako na 20. Doon po ako nagsimula. Lumipas sa maraming taon na tuloy-tuloy yun. Pinalaki ni Lord, pinagpala ako ni Lord. Hindi na lang 30 pesos ang nagiging tithes ko. Dumating sa naging 500. Dumating na naging 1,000 ang tithes ko. Dumating na hindi lang 1,000, naging 2,000. Patuloy kayo, di ba? Pag nagpapatuloy ka sa Panginoon, napagkakatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki. Tapos natandaan ko noon, nung bago pa lang, ang anak ko pa lang, si Aina, nagtatights ako. Tapos nakikita ng mga kaibigan ko sa grupo namin, sa Artist Guild, na pinagpapala ako. Nakita ng iba, nakita ng isang kaibigan ko na pagdating namin sa Makati, yung show. Nag-show kami, grupo. Lahat ng 6 kong piyesa, 6 yata yun o 7, nabenta lahat, sold out. At nakita ng taong yun na nagtatights ako. Baka itong sikreto. Kaya siya pinagpapala. Kaya nung siya'y kumita rin, nag-tithe siya ng 15,000. Kasi nakabenta siya ng 150. Yun na po yung una at huling tithes niya. Kasi pagka-tithe siya po ng 15,000, wala pong bumalik. Hindi po kagad bumalik yung ine-expect niya na kagaya na nangyayari sa akin.
Hindi naman niya ako tinanong kung bakit ganon. Hindi na uli siya nag-tithes. Yun na yung una at yun na din yung huli. Kung tinanong lang sana niya ako, may ugali po kasi ako na hindi ako nagsasabi ng hindi naman ako tinatanong. Hindi siya nagtanong sa akin, so hindi ko nasabi sa kanya. Kung nagtanong lamang siya sa akin, ang sabihin ko sa kanya, nagbigay ka sa Panginoon ng ikapo mo. Ilang araw pa lang, samantala nagbibigay ako ng ikapo ko, binata pa ako. Nagigets niyo po? Gaano katagal ka nang nag-iikapo? Yun yung issue eh. Gusto mong makuha yung bunga o ani na nakukuha ko na itinanim ko ng matagal na panahon. Gusto makuha ng tao sa biglang ganon. Na-discourage siya nung hindi bumalik sa kanya yung binigay niya sa tithes at hindi na uli siya nag-tithes. Hindi lang naman ako isang beses nag-tithes. Binata pa ako, wala pa akong anak, wala pa akong asawa, nagtatites na ako. Yung pa yung pinagmamalaki ko? Hindi. Nagtuturo ako para meron tayo. Alam niyo po, ang hirap magturo na puro theory. Sabi ko nga kanina kay Joy, alam mo babes, ang hirap magturo ng giving kasi pakiramdam ko, dumudulay ako sa alambre. Kapag nagtuturo ako ng giving, para ako nasa alambre, na pag nahulog ako dito, pwede ako maging mayabang. Kasi pwede maging mayabang ang dating ko sa iba ngayon sa inyo. Kasi kinikwento ko yung ginagawa kong pagbibigay. Pero nagtetake ako ng risk na mawala yung reward ko sa langit dahil mahal ko kayo. Gusto kong matutunan ninyo paano i-apply a word of God first hand, hindi kwento, kundi totoong buhay. Nagsimula ako sa 30 at ngayon hindi na 30 pesos. Amen? Kanina, kahapon sa discipleship, wala. Umattend kasi kayo ng discipleship training, ang ganda. Sabi ni Joey, yung comfort natin, minsan makapagpapalayo sa atin sa Panginoon. Sabi ko, ang ganda niyan. Kasi hindi ako komportable ngayon, magta-tights ako eh. Diba? Ito may tights ako. At hindi ako komportable. Kasi hindi ako natural na giver. Ang mama ko nga tuntua sa akin ngayon eh. Nakakatuwa ka. Bubuksan ka na. Natatandaan niyo yung kwento na yung umiyak ako dahil sa pagbibigay? Hindi tuntua ang mama nung una balita, umiiyak yung anak ko sa pagbibigay. Kasi siya umiiyak siya sa saya. Ako sa lungkot. Pero pinagpala pa rin ako ng Panginoon kahit umiyak ako sa lungkot. Kasi yung laman ko lang naman na nalulungkot, pero yung puso ko, yung espiritu ko masaya sa Panginoon. I hope naintindihan nyo, simula paite hanggang pagsanghan, nung nagbitaw ko ng 5,000, natira sa akin ay 2,000 lang. Buo namin kayamanan, noon pa to. Wala akong bahay, wala akong lupa, wala akong kahit ano. Meron akong lupa sa paso. Nagbigay ako ng 5,000 dahil kulang ang church, yun ang kailangan. Kasi asawa ko naman, nag-aaway kami nung tumawag ang mama. O magbigay daw. Wala daw pang bayad sa ganito yata, kuryente yata, hindi ko alam kung upa o kuryente, kulang. So magbigay daw, ano bang bibigay natin? Tinatawagan ako ng mama, nag-aaway kami noon. Alam mo naman ng babae, pag nag-aaway daw, gusto lang makaasar, di ba? Di magbigay ka ng 5,000? Wow. Sabi ko, Joy, alam mo yung sinasabi mo, 5,000? Hindi mo ba alam na 7,000 na pera lang natin ngayon? Hindi nga natin alam kung magkakasya yan sa ilang buwan natin dadaanan. Hindi naman ako employed. Dahil asar, gusto namang asar, 5,000. Di ako naman, alam ko naman sabihin ko sa mama, bibigyan mo, ano ko, hilo? Sabihin ko sa mama, 5,000, dahil sinabi ng asawa ko, hindi ako uto-uto. Sabi ko sa mama, magkano pa po baga ang kulang? Anong sabi ng mama? Ang galing ng langit, Sabi, 5,000 ang kulang, anak. Napadabog talaga ako. Sabi kong ganun. Huwag kang magsalita, nakikinig ang langit. Sabi kong ganun. Tandang-tanda ko yun, hanggang ngayon hindi ko malimutan. Punta ako dun sa aparador. Kinuha ko yung 7,000, bumawas ako ng 5,000, habol-habol ako ni Joy. Biro lang yun.
Ikaw naman, nag-aaway tayo. Siyempre, nasabi ko lang yan. Hindi. Hindi nasabi mo lang yun. Ay bakit saktong 5 yun ang sinabi mo, yung nakulang? Ano yun? Tsamba? Hindi, Diyos yun. Punta ako dun. Pinatagal-tagal ko pa yung punta kasi pag may nagbigay, hindi na 5. Di ba tumatawag yung mama sa iba pa eh. Sabi ko, pag hindi na 5, hindi ko na ibibigay itong 5. 1,000 na lang. Di ba? Di tinagal-tagal ako pa, padrama-drama ko numari, away kami mag-asawa. Pero pagdating ko doon, may kausap pa mama. Sister Owa pa yata yun eh. Sister Owa, dumating ang aking only begotten son. Baba mo ng telepono. Anak, ganyan. Sabi kayo, magkano po ba ang kulang? 5,000. Ay, Sister Owa, magbibigay na dapat yun. Ay, naputol. Kung nahuli-huli lang pala ako ng 5 hakbang, edi hindi na 5,000. Hindi, niloob ng Diyos yun eh. Alam mo yung kautakan mo, mautak ako eh. Eh hindi, 5,000. Binitawan ko. Simula pa ite ba? Wala nga akong bahay lupa, wala akong kahit ng pag-aari. Nakamotor nga lang ako papuntang UP. At ang motor ko, hindi big bike ha, excuse me. Ba? Ano nga yun? Suzuki Raider J. Yun, yung ginagamit sa mga, ngayon, delivery. Yun ang motor ko. Sakay ako sa motor. May visor yun, tinakip ko yung visor. Ayan. Iyak ako, simula pa ite hanggang pagsanghan. Butin lang may visor yung yung motor. Hindi kita-kita ng mga tao, umiiyak, hindi, nakatago eh. Umiyak ako, bakit mo binigay? Bakit mo binigay? Bakit hindi ka nag-iisip? Bakit mo binigay? Ba't mo binitawan? Hindi ka nag-iisip? Alam mo, sumagot yung puso ko, kasi mahal ko siya. Alam mo yung saltang kasi mahal ko siya, sino yung siya? Si Jesus yun. Kasi mahal ko siya. Tigil ang patak ng luha, tigil ang iyak. Wala na, hindi na ako umiyak. Sumagot na yung puso ko kaya ako ginawa kasi mahal ko siya. Alam niyo ba na pagkatapos kong bitawan yun, biglang nagkaroon ako ng project. Na yung aking bank account sa BDO na hindi ma-approve yung pag-apply ko ng credit card. Apply po ng credit card. Denied. Bakit? Konti pera eh. Ba't ka bibigyan ng bangko ng uutang ka? Hello? Wish mo yan. Diba? Denied. Ay, di na ako umuutang. Ayaw eh. Ayaw ko pa utangin eh. Hindi daw ako credible. Lumampas ang 100,000, 150, ganyan. Nagkaroon ako ng project. Doon ako nagkakotse. Pagkatapos ko mabitawan yun. Tapos si BDO tumatawag. Hello? BDO, kunin mo na yung credit card mo dito. Biglang payag na. Sabi ko talaga itong mga bangko na to talagang walang faith. Wala silang faith. Ba't hindi ako pinapautang nung wala akong pera? Tsaka lang pinautang nung nakitang meron. Uy, pautangin na yan. May pera. May pambayad na. Pautangin. Diba? Bakit ko ito ikwento? Kasi pinapakita ko sa inyo yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Nagsimula ako ng 30. No? At tayo isip na isip. May tithes po ako dito 20. Ay, hindi. Hindi pala 20. Almost 20. 18,500. Mahilig tayo mag-round off minsan no? 18,500. Isip na isip ako dito. Ang laki kasi ng pagkakaiba nito sa 30 pesos. At sabi ko, Lord, papakita ko ba sa kanila yung tithes ko? O sige, baka utangan ako. Ikaw pa mautangan. Sabi ko, oo nga, tama ka dyan, Lord. Oo nga, tama ka dyan. Matalas kasi ako si Jumboy, mauutangan nila, pero ako hindi. Pero salamat si Jumboy, may doktora, o di makaporma. Di ba? O si Joy, badali utangan, may Glenn yan. Hindi makaporma. Si doktora at ako, isa. Isip na isip ako dito. Samantalang 10% lang din to. Kapareho ng 30. Huwag tayong umasa na tayo paunlarin ng Panginoon kung yung maliit lang, hindi natin maibigay. Amen? Sagot naman lang mga maraming pilosopo na kagaya ko. Kuya, marami naman yung mayaman na hindi nagkikapo. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Marami akong kakilala, mayaman, pero hindi nagkikapo.
Posible, mali ka dyan. Posibleng yumaman na hindi na ikapo. Sige, pagpatuloy mo yung kapatid. Tama yan. Isang nakita ko sa mga taong hindi nagkapo na yumaman, wala sila sa Panginoon. Ang mga anak nila wala din sa Panginoon. Oo, sasabihin nila Christian sila. Pero alam ko na kapag namatay ang tao na wala sa Panginoon, akala lang nila langit sila pero hindi. Amen? Emergency. Typhoon is waving. Saan yun? Dito yun? Sa labas. Ala ko dito. Hello? Talagang natapik lang yung giving, nagwawangwang ka na dyan. Ano, di ba? Oh. Giving lang red alert, red alert. Huwag kayo magbigay, inuuto kayo ng pastor. Huwag kayo magbigay dyan. Alert, alert. Habol lang niya yung pera nyo. Magnanakaw yung pastor na yan. Di wag, bahala kayo. Ako'y sinugulan ng Panginoon, sabihin nito, kung maniwala kayo hindi, wala naman ako magagawa. Huwag kayong magalit sa taga-deliver lang. Nakakaawa, sa social media, minumura-mura yung nasa Shopee, yung nagpapadala. Hindi, ito yung produkto nila, ano ka ba? Sabi, ayun naman, oo na nga. Diba? Nagagalit tayo sa, huwag kayo magalit sa akin, tagapaghatid lang ako ng balita. Amen? Sabi ko sa inyo, malabagyo tong mensahe na ito eh. Binabagyo na pa kayo dyan. Sabi mo sa kalapit mo, kapatid, kapit! Tinataglay na ako. Isip na isip ako sa pera, isip na isip ako sa amount, hindi ko nakita yung pagpapala ng Panginoon sa buhay ko. Hindi ko nakita na dati naman ako'y walang bahay, walang lupa, sa pasulang meron, pero meron na ngayong ganito. Ang kisame ko, wow, ganda. Diba? Sabi nga, huwag mong isya, bumuha mayabang, wala na akong pakialam. Ang Diyos naman nakakalam ng puso ko kung nagyayabang ako hindi. Ang gusto ko makita ng mga anak ng Diyos, yung prinsipyo ng Diyos. Kahit ako na magsakripisyo, walang problema yon. Kasi gusto ko lang makita ninyo ang prinsipyo ng Diyos. At gusto ng Panginoon, gamitin kayo para kayo din ay maging halimbawa sa iba. Ako, mayroong si Junboy, isa yan sa mentor ko sa giving. Akala niya, tinuruan ko si Junboy? Hindi, si Junboy nagtuturo sa akin. Pagdating sa giving, kasi kahinaan ko siya. Ang mama at si Junboy, silang dalawa ang tagapagturo sa akin ng giving. Sa mama nga, sabi ko, dati nakapagbitaw ang mama ko ng 400,000 sa church. Talaga isip na isip ako noon, Jopi. 400,000? Di ba ka pwede sa mga anak mo na lang yan? Hindi naman pwede magreklamo. Anak ka lang, di ba ka? Ano mga nanay mo yun? Ano naman, protesta ko, makiba ka, nanay, bakit? Hindi dapat ibigay yan 400,000. Dapat sa amin yan. Dapat sa amin yan. Dapat sa amin yan. Alin? Ang 400,000. Dapat sa amin yan. Hindi naman pwedeng ganun. Alam na mama to. Sabi niya, anak ko niya maisip. Kaya pag nagbibigay ako, hindi ko pinapaalam kay Glenn. Nalalaman ko, kaya nagkaroon ng sasabungan dapat, doon nilagay yung pera. Tapos yung aircon, ang alam ko yung aircon, lahat si Jumboy, alam niyo ba yung aircon na to, si Jumboy yung bumili? Sorry, sinasabi ko na. Pero alam ko naman, hindi alisin ng Diyos yung reward kay Jumboy dahil ako nagsabi. Gusto ko lang sabihin sa inyo na nagbibigay, hindi naghihirap. Yung Alphamart, kanya yun. Bumibili kayo doon? Kanya yun. Sabi ng iba, huwag ka magturo ng ganyan, uutangan ka. Hindi nga sila makakaporma. Kasi meron talagang mga nang-aabuso. At meron talagang kapag ikay nalaman ng tithes mo, nalaman ng giving mo, lalapitan ka talaga. Totoo yan. Para lokohin. Para hingan. Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon, tinuturo ang pera natin ay hindi atin, ito'y sa Diyos. Kaya alam ni Junboy at ng mama ko kung saan dapat ilagay
Kasi nga, ito ay sa Panginoon. Amen? Hindi ko alam kung anong inyong tithes. No? Kayo ang nakakaalam niyan. Pero hindi ko ito tinuturo para magkaroon ako ng raptor. Sabi doon sa isang nag-viral sa FB, sabi ng pastor, bigyan niyo ako ng raptor. Tagambag-ambagan yung membro para magka-raptor na Everest yung pastor. Hindi siya para doon. Para saan ay ka po? Para sa pera, para sa ebanghelyo, para sa discipleship. Amen? Diyan lumalabas ang pera sa pagtulong sa kapwa, sa pagtulong sa mahihirap, sa discipleship, at saka sa word of God, sa gospel. Amen? Praise the Lord. Sabi mo sa iyong kalapit, kapatid, buhay pa? Tin, sa'yo na, baka mamaya. Wala akong tiwala sa sarili ko eh. Mahirap na. Huwag kayong mag-alala, kapareho ninyo ako. Nag-aaral din ako. Nadadapa, pero mahalaga tumatayo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let us praise the Lord. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Bagamat bumabagyo at umuulan, nandito kami at nakikinig pa rin ng iyong salita. Nagpuri at nagpasalamat sa iyo sa gitna ng unos. Bilang hakbang at aksyon, naniniwala kami na ikaw ang may hawak ng aming buhay at ng aming kinabukasan. At ang tamang gawin sa anumang klase ng panahon ay magpuri pa rin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mensahe na ito na talaga namang gumigiba sa aming kaisipan, gumigiba sa aming mga puso. Turuan mo kami na babitawan namin ang pag-ibig sa salapi at ikaw ang aming maging Panginoon at ikaw ang lamang ang aming mahalin. Salamat po. Ito pong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tayo po ay dadako sa